Alam nyo ba yung pakiramdam na ang kalaban mo ay tila nasa bawat puno sa gubat pero hindi mo mahawakan o makita? Yan mismo ang naging sitwasyon ng mga dayuhang Amerikano kay General Miguel Malvar. Sa pagtalakay natin ngayon, hihimay natin kung paano naging parang multo sa kabundukan si Malvar, ang huling revolusyonaryong sumuko laban sa isang puwersang napakalaki ng kalamangan pagdating sa armas at bilang. Habang ang karamihan sa mga pinuno noon ay nadakip na o sumuko na, si Malvar na natiling isang malaking palaisipan. Okay, simulaan natin sa pinakamalaking tanong. Paano mo nga ba pipigilan ang isang dambuhalang puwersang militar kung sobrang dehado ka sa bilang at lalong dehado sa sandata? Wala kang kanyon, kulang sa baril, habang ang kalaban mo kumpleto sa gamit at training. Hindi lang to simpleng problema, di ba? Isa itong sitwasyon na halos imposible kung susundin mo ang karaniwang patakaran ng giyera. Kaya naman, kailangan mag-isip ni General Malvar ng labas sa kahon para mapanatiling buhay ang ating revolusyon. Dito tayo papasok sa unang bahagi, ang mekanismo ng isang multo kung saan titingnan natin ang katotohanan higit sa mito. Kasi isipin nyo, ang harap-harapang labanan, imposible talaga. Tingnan nyo ang malaking kaibahan. Sa isang banda, nandyan ang itak ng ating mga lokal na puwersa. Sobrang galing sa malapitan, pero hanggang doon lang. Sa kabila naman, yung baril ng mga dayuhan na may malayong sakop at kayang magdulot ng matinding pinsala. Aminin natin, medyo nakakabaliw na sumugod ka bitbit ang itak laban sa mga rifle. Kung direktang sagupaan, pababagsakin agad sila bago pa man sila makalapit. Ito yung malupit na katotohanang nagtulak sa pagbabago ng estratehiya nila. So, ano ang naging henyong solusyon ni Malvar? Ang eksaktong pagpapatupad ng hit-and-run na taktika. Aatake sila sa gitna ng hating gabi, manggugulat at mabilis na maglalaho na parang bula sa loob ng gubat bago pa man magkaroon ng pagkakataon makaganti ang kalaban. Wala silang iniiwan ng bakas. At hindi ito pag-atras dahil sa karuwaga. Isa itong napakatalinong hakbang. Sinisira nila ang balanse ng kalaban, inuubos ang pasensya nila at sinisiguradong ligtas ang sariling hukbo para makalaban ulit kinabukasan. At alam nyo kung ano ang mas nakakabilib dito? Kung paano nila ginamit ang buong pamayanan para bumuo ng isang invisible na network ng impormasyon. Unang hakbang, yung mga ordinaryong magsasaka ang naging mata ng revolusyon. Kunwari, nagtatanim lang, pero nagmamasid na pala sa kalaban. Ikalawang hakbang, yung mga batang naglalaro lang sa kalye, sila yung lihim na nagpapasa ng mga mensahe paakyat sa bundok. At ang huli, kapag kumpleto na ang intel, sakalang gagalaw ang hukbong revolusyonaryo para umatake. Nakakabighaning isipin na ang isang malaki at modernong hukbo ay naiisahan ng mga simpleng magsasaka at mga batang naglalaro lang sa kalsada. Kaya dumako tayo sa ikalawang bahagi, ang psikolohikal na digmaan o ang isip sa likod ng mito. Pansinin niyo ang salitang ito, agimat. Dahil sa sobrang husay at bilis maglaho ng mga tauhan ni Malvar, biglang kumalat ang usap-usapan na ang mga sundalo niya ay may mga mahiwagang anting-anting. Nakakatawa man isipin ngayon pero maniwala kayo, napaniwala talaga nila ang isang modernong hukbo na ang mga piraso ng tanso, kahoy o dasal na nakasulat sa papel ay nagbibigay sa mga Pilipino ng kapangyarihang maging hindi makita sa dilim. Sobrang natakot yung mga sundalong dayuhan, feeling nila hindi tao ang kalaban nila, kundi mga multong hindi tinatabla ng bala. Iyan ang rurok ng isang matinding psychological warfare. Pero syempre, alam natin na ang tunay na mahika ay hindi supernatural. Tuklapin natin ang mito para makita ang katotohanan. Yung sinasabing mahiwagang agimat, resulta lang yan ng sobrang higpit na disiplina ng hukbo. Yung sinasabing kakayahang hindi makita, kabisado lang talaga nila ang bawat pasikot-sikot, kuweba at puno sa Sierra Madre. At yung paniniwalang hindi sila tinatabla ng bala, sumasalamin yan sa kanilang hindi matitinag na moralidad. Napanatili ni Malvar ang katapatan at tapang ng mga tauhan niya sa kabila ng matinding gutom, sakit at pagod sa loob ng gubat. Yan ang totoong agimat ng isang pinuno. Papasok na tayo ngayon sa ikatlong bahagi, ang pinakamatinding pagsubok at ang kanyang huling pagsuko. Dito nyo makikita sa timeline ang bigat ng naging desisyon niya. Matagumpay na nagsimula ang kampanya ng gerilya ni Malvar noong 1899, pero pagsapit ng 1901, nag-iba ang sitwasyon.
Dahil sa mga taktikal ng kalaban na ipiti ng supply ng pagkain, lumaganap ang matinding gutom at sakit sa mga inosenteng sibilyan, yung mismong mga taong nagtanggol at nagpakain sa kanila. Kaya noong 1902, opisyal na sumuko si General Malvar at napakahalagang maunawaan natin ito. Ang pagsukong ito ay hindi dahil sa natakot siya. Isa itong kalkuladong hakbang na nagmula sa malalim na empatiya at pagmamahal para sa kanyang nagdudurusang mga kababayan. Kaya, ano ba ang pamana ni Malvar sa atin? May tatlong malinaw na aral. Una, pinatunayan niya na ang sandamakmak na baril at kanyon ay kayang malinlang ng isang henyong taktikal. Kasi ang tunay na kapangyarihan ay nasa talino. Pangalawa, disiplina at moralidad ang nagbibigay ng lakas sa isang maliit na hukbo para tumagal ng ilang taon. At pangatlo, auksyonan ang pinakamatibay na baluti na maisusot ng isang pinuno ay ang kanyang buong tusong paninindigan at pag-ibig sa bayan. Mas pinili ni Malvar ang kaligtasan ng mga Pilipino kaysa sa pansarili niyang imahe bilang isang malangsukong mandirigma. Bago tayo magtapos, gusto kong sandali ninyong pag-isipan ang pambihirang sakripisyo ng bayaning ito. Nakita natin ang mga taktika niya, yung talino niya at yung malaking puso niya para sa bayan. Kaya iwanan ko sa inyo ang tanong na ito at inaanyayahan ko kayong pag-isipan itong mabuti. Ano para sa inyo ang pinakamahalagang aral na pwede nating maiwi mula sa multo ng Sierra Madre? Paano natin magagamit ang ganitong klaseng pamumuno, talino at empatiya sa sarili nating mga buhay ngayon? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.